Interesting po ang topic natin ngayon, tungkol po sa kolesterol. Mataas po ba ang inyong kolesterol? Kadalasan ang tanong sa akin, Dok, ano ba dapat kainin? Ano naman yung dapat iwasan? Pag sinabi ko yung mga dapat iwasan, ang susunod na sasabihin, Dok, wala na ako makakain yan. Pag sinabi naman mag-exercise, sasabihin, wala akong oras, masakit kasi ang katawan ko, masakit ang kasukasuan ko. Ang daming excuses. Pag niresetahan naman ng gamot, Dok, inumin ko ba tong gamot na to? Dok, pwede ko bang tanggalin? Pwede ko bang bawasan? Ang dami pa ring rason. Pero sa ating pag-uusapan ngayon, sasabihin ko ngayon yung mga dapat kainin, hindi dapat kainin, anong klaseng ehersisyo, pati yung mga gamot. Bakit rinireseta ba ng doktor ang gamot? Bakit sabi ng pasyente ko, Dok, normal naman yung kolesterol ko, pero niresetahan ako ng doktor ng gamot? Tama po ba yun? Aba, hindi ko naman sasabihin na hindi tama. Pero hindi ko naman masabi rin na tama palagi. Yan ang tatalakayin natin ngayon. So unang-una, bago natin pag-usapan yan, kailangan maintindihan muna natin kung ano ba talaga ang kolesterol. Kasi sa iba sa inyo, akala nyo kontrabida palagi. Pag sinabing kolesterol, puros masama ang nasa isip nyo. Pero hindi po. Dahil may mga magagandang kolesterol, may magandang nagagawa sa atin, at meron na mga buwisit na kolesterol na pwede tayong atakihin sa puso, pwede tayong magkaroon ng stroke. So, una, ano ba ang kolesterol? So, what is cholesterol? Ang katawan po natin, kailangan ng konting kolesterol para gumana ng maayos. Bakit ko sinabing kailangan? Kasi marami nagagawang mabuti ang kolesterol. Pero ang problema, pag nasobrahan po tayo nitong mga kolesterol nito, pwede po ito ma-imbak sa ating mga ugat, magbara ang ating mga arteries na nagdadala ng oxygen sa buong katawan natin. At pag ito'y nangyari, kumipot o kaya nagbara ang ugat natin dahil sa mga deposito ng kolesterol na tinatawag na cholesterol plaque, pwede po tayo magkaroon ng iba't ibang mga sakit, lalong-lalo na yung atake sa puso, saka yung atake sa utak o stroke na tinatawag. So ano muna magandang nagagawa ng kolesterol sa ating katawan? Number 1, tumutulong ang kolesterol to build new tissue and repair damage to existing tissue. Sa madaling salita, kailangan natin ng kolesterol para mag-repair yung mga cell natin, mga katawan natin na humihina. Number 2, produce hormones. Yung mga estrogen na tinatawag, pati sa mga lalaki, mga testosterone, lahat yan ay tinatawag na kolesterol din. Dahil sila'y gumagawa ng mga hormones galing sa kolesterol. So, dyan ang galing yan. Yung ating tinatawag na bile na ginagawa ng atay para panunaw, kolesterol din po yan. At kailangan natin ng kolesterol para magkaroon tayo ng vitamin D. Ang vitamin D, diba, madalas marinig, magbilad ka sa araw, kasi yung ating balat na may kolesterol dyan, nako-convert into vitamin D once na na-expose po yan sa sunshine. So yan pa lang marami na pong nagagawa yan. Ngayon ang tanong, ang kolesterol, may bad and good, di ho ba? So ang kolesterol, meron yung mga sasakyan, yung mga kumbaga tinatawag natin na lipoproteins. So cholesterol travels through the blood on proteins called lipoproteins. Para hindi kayo malito, madalas nyo marinig, di ba, yung good cholesterol, bad cholesterol? Lipoprotein ang tawag po dyan. So yung tinatawag ninyong LDL o bad cholesterol, yan yung bad, masama. Ang ibig sabihin ng LDL, low density lipoprotein. Yung HDL naman, high density lipoprotein, yan yung kilala nating good cholesterol. Ngayon, mahalagang maintindihan yan. Bakit? Pag nagpa-blood test po tayo, di ho ba, ang pinapa-examine natin, ang tawag ngayon ay lipid profile. Hindi na kayo pinapa-examine ng cholesterol lamang o kaya triglyceride lang. Dapat lipid profile. Nandun po yung LDL, HDL o yung tinatawag na bad and good na cholesterol. Bakit? Kailangan bilangin yan Kaya nga pinaliwanag ko na yun sa dating kong lecture. Sana balikan nyo po yung tinuro ko paano magbilang, paano bang sinasabing mataas o mababa. Balikan nyo. Hindi ko ituturo ngayon yun dahil ang turo ngayon ay may kinalaman na sa diet, exercise, and medication. Di ba? So balikan nyo po yun. So binanggit ko po doon na yung HDL, yan yung good. Yung LDL, yan yung bad. Anong ngayon mangyayari kung mataas yung tinatawag na LDL o bad cholesterol? Yan po ang nagbabara sa inyong ugat.
So, yung mga nakikita natin mga cholesterol deposit na sinasabi, yan na po yung tinatawag na bad cholesterol o LDL, low density lipoprotein. Yung good cholesterol naman, yan ang nagkikerry ng inyong mga cholesterol papunta sa iba-ibang parte ng inyong katawan. So, binabalik din niya sa atay para i-digest o magamit ng ating katawan. So, what are the treatments for high cholesterol? Kasi ito kadalasan ng tanong eh. Alam niyo po ba, pag pinag-usapan yung treatments for high cholesterol, ang unang-unang dapat ayusin ay yung lifestyle ng isang tao. So, lifestyle changes to lower cholesterol. Yan ang unang-unang dapat approach natin. Bihira yung pagdating mo sa doktor, first time nakita, tapos hindi naman ganun kataas yung cholesterol, gamot na kagad na habang buhay. Hindi po ganun ang totoo. Ang totoo, kailangan baguhin niyo muna yung inyong lifestyle. Pag sinabi natin lifestyle, ito po yan. The treatment for high cholesterol are healthy lifestyle changes. Aba, lalim, no? Ibig sabihin lang niya, kumain ka ng tama, magpapayat ka, kung mataba ka at mag-exercise ka. Yan yung tatlong pinakamahalaga. Kasama na rin ngayon sa lifestyle changes yung stress management. So kung kayo palaging bugnutin, aburido sa buong magdamag, pati araw, expected nyo po tumataas din ng inyong cholesterol, pati blood pressure, pati blood sugar, lahat na halos. So let's start with proper diet. Sa diet, dyan na mismo sa nakikita nyo mga illustration, panay prutas, gulay ang nakikita nyo. Di ang sinasabi, kumain ka na maraming prutas at gulay, di ba? So, umpisa natin sa worst foods na dapat nyong alisin. Sige, titigan nyo muna maigi itong nakikita nyo ngayon. So, mayroon tayong burger, may pizza, meron tayong mga preserved na food, may mga tatamis tayo. So, ibig sabihin sa cholesterol, pinagbabawal din pala yung mga matatamis, di ba? Soft drinks, kasi lahat yan magigain ka ng weight eh. Junk foods, lahat yan. I'm sure, alam ng tao kung ano yung mga bawal kainin pagdating sa mga matataas ang cholesterol. Pero, sa totoong buhay, alam nilang bawal, ang katuwiran nila, may gamot naman silang iniinom. Kaya, ayos lang yan, Dok. Mali po yun. Ang worst foods para sa mga mataas ang cholesterol ay yung tinatawag na saturated fats. Ito po yung mga red meat, andyan na po yung beef, pork, and lamb. Kasama na po mga processed meat tulad ng sausage. Hinalimbawa ko lang ang sausage pero marami pang iba. Nandyan po ang tapa, langgunisa, andyan po yung hotdog, chorizo bilbao at marami pang iba. Yung mga full fat dairy, mga gatas na mga full cream milk, bawal yan. Ice cream, butter, bawal. Baked goods and sweets, alisin. Fried foods, so chicken pwede, pero pag pre-night chicken mo, hindi na pwede. Yung balat ng chicken, pinapaiwasan din, alam natin yan. And butter, okay? Ngayon sa mga dapat kainin, ito naman, napakarami rin naman na pwede. Andyan na yung mga prutas na nabanggit ko. Kung babalikan nyo po lahat ng lecture ko, apple, pwede, banana, avocado, yung mga oranges, grapes, lahat ng legumes pwede, nuts, mga oatmeal, oat bran, pwede po yan. Lahat ng gulay, even talong, nako, pwedeng magpababa ng kolesterol yan. Ang problema lang, nagtalong nga kayo, inihaw nyo nga, pero may bagoong. Nagprito kayo ng talong na ginamit nyo yung mantika na paulit-ulit, doon nagkakaroon ng problema. So, eat plenty of soluble fiber. So ano ba yung mga soluble fiber? Nakakatulong niya sa digestive tract nyo, at the same time, ina-absorb nito yung cholesterol. Maganda pa yung pagdumi nyo. Example, whole grain cereals, oatmeal, oat bran, lahat ng prutas, apples, banana, orange, pears, prunes, legumes tulad ng mga kidney beans, lentils, peas, lima beans, lahat ng nuts, maganda. Walnut, ano pa, almond, lahat yan, pwede yan. Hindi nakakataas ng kolesterol yan. Huwag nyo lang prinito yung mga yan, okay? Ngayon, pagdating naman sa fruits and vegetable, tatanungin, anong bawal kainin na fruits and vegetable? Halos wala. Dahil lahat ng prutas at gulay pwedeng kainin ng mga tao mataas ang kolesterol. May magsasabi, ay mahal-mahal kasi ng prutas. Wala na po akong magagawa. Kung namamahal lang kayo sa prutas pero namumurahan naman kayo sa pagbili ng masayang chicken.
alam niyo na ibig ko sabihin, namumurahan kayo, pagkakain kayo ng mga top silog, long silog, mura ba yon? Nasa sa inyo po yan. Pero pagdating naman sa mga isda, lahat ng isda ay mayaman halos sa omega-3 fatty acid. So, itong mga omega-3 fatty acid, nagpapababa ng bad cholesterol at tinataas naman ang inyong good cholesterol. Yan ang kagandahan sa omega-3 fatty acid. Bangus, salmon, mackerel. Dok, mahal yung mga yan. Ay, wala na tayong magagawa ulit. Kasi kung dilis naman bibilin mo, walang fatty acid sa dilis. Walang taba kasi yun. Then, yung omega-3 fatty acid ay nalaman na may protection palaban sa mga sakit sa puso, pagbabara ng inyong puso. Dahil meron tong parang tumutulong na medyo hindi mamuo ang dugo nyo. So, nakakatulong to avoid blood clots at inflammation o pamamaga ng mga ugat. Sa ganung paraan, nare-reduce din ito ang chance na magkaroon kayo ng heart disease. So, tulad ng sinabi ko, salmon, tuna, mackerel, magandang source ng, omega-3 fatty acid. Number 4, limit nyo na po ang pagkain ng maalat. Bagamat yung alat na paglimit nyo, hindi naman magpapababa ng cholesterol, yung paglimit nyo ng pagkain ng maalat, makakatulong po ma-normalize ang inyong blood pressure. You should limit the amount of salt that you eat, not more than 2,300 milligrams, about 1 teaspoon of salt a day lang. Hindi yan isang kainan sa buong araw na po yan. Okay? So, sasabihin na naman Dok, wala ng alat. Nung bata ka, marami ka naman nakain na siguro ng alat Ngayon naman na may edad ka at may sakit ka, ano ba na maisakripisyo mo na yan? Di ba? So, limiting your salt will not lower your cholesterol, but it will lower your risk of heart disease by helping your blood pressure makontrol. Yan ang ibig sabihin dyan. Number 5, limit nyo na po yung pag-inom ng alcohol, lalo na yung mga unli alcohol. Dahil ang alcohol nagbibigay ng extra calories, extra weight. The more every weight ng isang pasyente, mas mataas ang kanilang bad cholesterol at mababa ang kanilang good cholesterol. Yan ay base na po sa mga pag-aaral. Limit natin ang amount ng mga saturated fat na tinutukoy na trans fat. So yung mga trans fat na yan yung mga halos mga junk foods, no? Iwasan nyo, mga french fries, mayo, yung mga yan. Eat and drink only low calories or enough calories na masustain lang yung inyong timbang at yung strength ng katawan nyo para ma-avoid natin na magkaroon ka ng weight gain. Weight management is very important. Bakit? Alam naman yun lahat, di ba? Kung bakit importante ang weight management. Bakit? Isa sa sakit na kadalasan na kikitaan natin ngayon ay yung tinatawag na metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome na nakikita sa mga overweight na nalaman na mataas ang bad cholesterol. Ito ay group of risk factors katulad ng high triglyceride, mababang good cholesterol, mataas ang timbang at ang waistline nila, pag lalaki ay lampas sa 40 inches at ang babae naman ay lampas sa 35 inches. High risk na magkaroon ng metabolic syndrome. So ingat na po tayo. Then increase natin ang physical activity. Everyone should get at least a minimum of 30 minutes. 30 minutes a day na exercise. Walking lang pwede na. Kung bata-bata, brisk walking. Kung may stationary bike, mas maganda stationary bike. Kasi stationary bike, nakaupo ka lang, lahat ng bigat mo nandun sa silya, hindi nahirapan ng inyong tuhod at talampakan, di ba? So, pwede nyong itry yan. So, 30 minutes a day ang sinasabi. Everyday kung kaya, kung hindi, at least 3 to 4 times a day. Manage nyo ang inyong stress. Ayun naman, mas pinakamahirap ngayon. Marami akong pasyente, ang dahil nila yung stress sa buhay, ang dahilan ng sakit nila. Totoo po yun. So, mga research ngayon, sinasabi na ang chronic stress ay nagpapataas ng bad cholesterol at bumababa ang inyong good cholesterol. Hirap. Dapat talaga may time kayo. Panoodin nyo po yung mga tinuro ko sa stress management. Then, quitting smoking is very important. Tigilan na yung yosi, wala kayong mapapala dyan. Kada hit-hit nyo, bumababa po yung good cholesterol. At hindi lang yan, kumikipot pa yung ugat ninyo dahil sa nicotine deposit. Okay, gusto nyo ba yon? So, nasa sa inyo, life is a choice, di ba? If lifestyle changes are not enough, nag-diet ka na, hindi ka na sigarilyo, di ka umiinom. Lahat ginawa mo pero still
mataas pa rin ang cholesterol mo, kailangan magpatingin kayo sa doktor. At sa ngayon, napakarami na pong gamot na maaari makatulong para ma-manage po ang inyong pagtaas ng cholesterol. The most common type of drug na nagpapababa ng cholesterol na prescribe ngayon ng mga doktor ay yung tinatawag na statin. Yung statin po, binablock nito yung pathway. The pathway of your body uses to create cholesterol. So ibig sabihin binablock nito yung paraan kung saan yung inyong katawan ay gumagawa ng cholesterol mula sa kinakain yung mga taba. Yun ang trabaho niya. Parang hinahadlagan, ini-inhibit. So ano ba yung mga common na statins na nabibili sa market? Yung mga alam na alam ninyo. Atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin. Yang unang tatlo na yan, halos kilalang-kilala yan ng mga tao eh. Meron din fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, at saka brastatin, pravastatin. Lahat may statin sa dulo. So ngayon, ang tanong, ano ba dyan ang nababagay sa iyo? So, bahala na yung doktor kung anong napupusuan niyang ireseta sa inyo. At merong mga reason kung bakit ito binibigay. Compare mo dito sa isa. Bakit? Number 1, meron kasi dyan na iniinom na mas lesser ang possibility na magkaroon ka ng mga side effects tulad ng sakit-sakit na mga kalamnan o kasukasuhan. Meron naman dyan iniinom maski na pagkatapos kumain. Meron naman iniinom dyan sa gabi bago matulog. So, depende sa doktor kung anong ipapayo niya sa inyo base sa nakita niya na iba pang sakit nyo. Sometimes, yung mga gamot na yan ay meron nabibili na in combination na nakasama na sa isang tableta, no? Na ibang gamot like may amlodipine yung iba o kaya may iba pang gamot na pampababa din ng cholesterol o may niacin na vitamin B3, depende sa combination, no? Ngayon ang tanong, Doc, kailangan ko na bang uminom ng statins? Ito ang sagot. Para sa akin as a doctor, titingnan ko muna yung compliance ng pasyente. Siya ba'y susunod sa mga ipapayo ko? Siya ba'y magumpisa na talaga na magdieta, na seryoso? Siya ba'y mag-exercise? Susunod ba sa mga advice ko pagdating sa mga tanggal ng bisyo, alak? Yan. Papagawa ko muna yan sa loob ng mga 1 buwan. Pero pag nakita ko ang kanyang total cholesterol sa yung mga bad and good, ay talagang nagloloko lahat. Depende sa taas. Ako personally, pag 240 ang milligrams per deciliter ang total cholesterol, tapos yung bad cholesterol niya napakataas, pwede nang bigyan ng mga statins. Mag-umpisa tayo siguro sa 20 milligrams or 30 o 40 milligrams, depende sa taas ng total cholesterol. So, ang tanong ganito, anong basihan? Depends on your cholesterol levels, number 1. It also depends on the risk factors. Kumbaga, meron ka bang problema sa puso? Meron ka bang cardiovascular disease? Yung mga problema sa mga ugat sa puso na baka candidate ka for bypass o may coronary artery disease ka, kailangan ka bigyan ng gamot sa cholesterol. So your doctor will consider all your risk factors for heart attack and strokes before prescribing a statin. Ganyan po ba ang totoong buhay? I think dapat ganyan. The most important thing your doctor will keep in mind when thinking about statin treatment is your long-term risk of heart attack and stroke. Yan ang pinaka-main reason kung bakit may mga pasyente na sa tingin nila, hindi naman sobrang taas ang kanilang bad cholesterol or total cholesterol. Pero bakit sila binigyan ng reseta ng doktor? Yan ang reason. Kasi kung may risk factor ka, halimbawa ng mga risk factor, no? Number 1, may edad ka na, naninigarilyo ka pa, hindi ka nag-exercise, mataas ang blood pressure, may sakit na diabetes, overweight or obesity, narrowed artery in your neck, arm, and legs. Ito yung tinatawag na peripheral artery disease. Na tinalaki ko na yan sa mga hindi nakakalam. May lecture ako tungkol dyan sa PAD, peripheral artery disease. At strong family history of heart disease o mga kamag-anak tulad ng kapatid o kaya magulang na nagkaroon na po ng heart attack o kaya stroke, ang tawag dyan family history. So high risk yan. Kaya bibigyan ka ngayon ng gamot na statins.
So yan po, kailangan maintindihan nyo kung saan nanggagaling yung doktor. Nagtataka kasi kayo, Doc, okay naman yung kolesterol ko, niresetahan ako ng gamot sa kolesterol. Ito po para sa inyo nga yan para hindi kayo atakehin sa puso, para hindi kayo magkaroon ng stroke. Protection po yun. Okay. Ngayon, tulad ng lahat ng gamot, may magandang effect, minsan meron din side effects. Yung side effects, minsan tolerable, minsan mild lang, minsan naman panandalian lang. Sa pagmatagalan na pag-inom, nawawala naman yung posibleng side effects. Ngayon, ang tanong, ano naman kaya yung mga posibleng side effects ng pag-inom ng statin? So, ito po. Kadalasan, o masasabi natin majority, pag binigyan ng statins, tolerable po ito sa karamihan ng mga tao. Wala pong side effects, wala naman na negative na naramdaman. Some of the side effects will go away as the body adjusts to the medication. May iba kasi uminom ng gamot first time, medyo hindi yata magandang pakiramdam ko, ayoko na ituloy. Pero may mga gamot po na pag ininom nyo at umabot ng ilang araw, nakapag-adapt na yung katawan nyo at nawala na po yung hindi nyo yung nararamdaman yung pangit. Okay, so bigyan nyo ng chance lang na inumin for a few days. Okay. But what are the common side effects? No? Ito yung commonly reported side effects of statins includes the following. Number 1, headache, sakit ulo. Number 2, nausea or naduduwal. And number 3, muscle and joint aches o sakit ng mga kalamnan at ng mga buto-buto. Pero in rare cases, bihira naman, nangyayari po yung statin na magkaroon ng serious side effects sa mga tao. Number 1 ay tumaas ang blood sugar o magkaroon ng type 2 diabetes. Number 2, muscle cell damage o yan yung nagbibigay ng parang masakit ang kalamnan. Kidney damage, liver damage, kaya may tinatawag na drug-induced hepatitis. Minsan yung gamot ang nag-cause ng hepatitis sa pasyente. And memory problems, yung nagiging makakalimutin. Yan yung mga very rare but nangyayari po yan, lalo na kung napakataas ng dosage ng gamot na iniinom. Nangyayari naman yung mataas ang dosage kasi nga hindi nakokontrol. Maaring umiinom ka na ng gamot, kumakain ka pa rin ng mali, kaya napilitan yung doktor na itaas yung dosage ng gamot nyo instead na babaan dahil nagdidieta ka na. Kaya nga may mga pasyente siguro narinig nyo na po ito, na yung dati yung gamot na ininom sa cholesterol, halimbawa, dati 40 milligrams. Nung nag-follow up ka sa doktor nyo, gumanda na yung cholesterol mo. Ang ginawa ng doktor, sige, gawin na natin 20 milligrams. Tapos, ang ganda pa rin ng control ng inyong blood sugar, blood cholesterol. Sige, baba na natin to 10 milligrams. Ngayon, kung for prevention, may ibang doktor na ina-advise na, sige, 10 milligrams, maski na every other day. So may mga pasyente MWF, niseta ng doktor ko na 10 milligrams lang na statin, ganon. MWF lang, then diet exercise ako. Diba? So nangyayari yon. So tell your doctor every time na may naramdaman ka unusual signs and symptoms sa pag-inom ng statin. For example, first time mo lang uminom, first time ka na-resetahan, may naramdaman ka hindi maganda, tanong mo yung doktor, Dok, ano ba ito? Iinumin ko ba, tuloy ko pa, o titigil ko? Huwag niyo pong titigil na hindi alam ng doktor niyo. Your doctor may want to decrease the dose or try a different type of statin. So, ibig sabihin, kung ang nabigay sa iyo, halimbawa, rosuvastatin, ganito effect, minsan ginawa mong simvastatin, wala na. O kaya kung dating 20 milligrams, gagawin ng 10 milligrams, ibinababa lang yung dosage. Always remember this. Never stop taking a statin without talking to your doctor first. Meaning, huwag ka mag-self-medicate na mag-umpisa ka rin ng gamot nang hindi alam ng doktor at huwag mo naman tanggalin kung ito'y nireseta ng inyong doktor. Dahil yung biglang pagtanggal niyan, maaaring magpataas ng inyong blood cholesterol ng super taas. Okay? So, sana po, meron ako naturo sa inyo dyan sa aking maikling paliwanag tungkol dito sa diet, exercise, medication laban sa cholesterol. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe, click nyo po yung notification bell, mag-thumbs up dun sa aking lecture kung ito'y nagustuhan nyo. At huwag kalimutan yung iHeartGSK as a sign of your love and support dito sa aking channel.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!